Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang Mystic Queen Power Bracelet. So para sa mga naghahanap ng Evil Eye Bracelets, available na po ang dalawang klase ng Evil Eye Bracelet sa ating shop. So meron tayong Selenite Evil Eye at Obsidian Evil Eye Bracelet. So parehas lang merong protection and cleansing properties. Ang kaibahan nga lang is ang selenite is nagre-recharge rin siya ng mga crystals and semi-precious stones na kasama niya. So pwedeng isuot nyo to alongside with other bracelets and i-recharge din niya yon. Ayan. And marami rin tayong iba pang mga bracelets dito for protection and also for healing, attraction ng money, love, and prosperity. Ayan. So, lahat po yan nasa aking online shop. Pakicheck nyo na lang po. Lahat ng link ay nasa description. Happy shopping! Capricorn, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ay isang astrology reading for you. Meron tayong full moon in Pisces ngayong August 31, 2023 at 9:35 a.m. Philippine Standard Time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. This is a very powerful full moon dahil hindi lang to basta full moon. Isa rin tong super moon at blue moon. So super moon dahil mas malapit siya sa Earth kaya mas malaki siyang tignan. Blue moon dahil hindi madalas mangyari ang pagkakaroon ng dalawang full moons sa isang buwan na meron ngayon yung August. So nagkaroon tayo ng full moon in Aquarius noong August 2 at ngayon namang August 31 full moon in Pisces. Ang pinaka-theme ng full moon in Pisces is to release tension, to offer forgiveness, and to let go. Since ang moon will conjunct Saturn in the sign of Pisces, maaring magkaroon ng tension sa mga limitasyon na mga sitwasyon na kinabibilangan natin. So imagine yung frustration ninyo dyan. So the sun is also in Virgo, which is opposing the moon in Pisces. Kaya yung creativity, yung mga dreams, emotions natin, ginaground yan ng energy ng sun in Virgo, which is being analytical and structured. So Saturn is also giving us lessons on how to handle responsibilities at yung mga consequences ng mga actions natin in the past. Pisces is the last sign of the zodiac, kaya its energy is to release and to surrender. And then Mercury is also in retrograde in the sign of Virgo, kaya maaring may mga misunderstanding, miscommunication that will lead to endings. Kaya it's time to rethink, reassess, and i-review nyo muna yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa inyong growth. And any toxic situation will be released in this lunation. This may resonate for Capricorn Sun or Moon, especially Capricorn Rising. So for you Capricorn, ang full moon ay mangyayari sa inyong third house of communication, your thinking, your community, and short distance travel. So yung iba sa inyo maaring makaramdam kayo ng stress, lalo na kung kayo nag-aaral or meron kayong nire-research or meron kayong mga may mga experiment, no? Pwede tong sa school or sa trabaho or may mga dine-develop kayo na skills. Maaring maka-experience kayo ng frustration. Lalo na kung ito ay related rin sa pagninegosyo or pag-i-invest, no? Kasi meron siyang challenging aspect sa Venus in Leo in your 8th house, which is other people's money and also investments, transformation, and with your 10th house of career, your reputation. So maaring meron kang mga bagong ideas na gusto mong subukan pagdating sa bagong trabaho or career path na itatry mo. And kaya lang pwedeng malilito ka. Pwedeng malito ka kung alin yung ipupurso mo, especially kung masyadong marami kang options, marami kang pagpipilian. Oo. So yung iba sa inyo, ang dami yung gustong gawin actually Capricorn. Parang everything's all over the place. Ganyan. So maaring yung iba sa inyo gusto mag-travel, gusto nyong mag-abroad, gusto nyong ipagpatuloy yung inyong master's degree, yung inyong doctorate degree, so higher level ng learning. And yung iba naman sa inyo, this is about learning something na
additional skills ninyo. So example, gusto mong matuto na related sa spirituality. So example, gusto mong matuto ng astrology, witchcraft, or anything na nasa occult, no? Maaring maging parang frustrating for you because you want to do a lot of things. So, mas maganda dyan is to release anything na unnecessary. Mas maganda na i-organize mo yung isip mo, yung thoughts mo, para madali sa'yo na makapagplano. Okay? So, meron ditong positive aspect ang Jupiter sa 5th house mo, which is about your passion, your creativity. So, kumbaga, ito kasi yung time na overwhelming yung mga ideas mo. Marami kang gustong i-explore, subukan related to your passion, to your skills, and to your talents. And maari ring parang nag-aagaw yung attention mo sa career mo tsaka sa hobbies mo, yung mga libangan mo. Lalo na kung meron kang main job na hindi mo naman pwedeng i-let go sa ngayon, lalo na kung unstable pa yung mga sinusubukan mong businesses, 'di ba? So, it may create some frustration for you, pero ang importante dyan is malinaw sa'yo yung gusto mo. Kailangan tanggalin mo yung mga unnecessary na ideas na sa tingin mo hindi naman makakatulong pa sa ngayon. Pwede kasing sobrang advance mo na mag-isip to the point na nagpatong-patong na yung mga ideas mo na hindi mo pa nabibigyan ng action. So, kumbaga, one step at a time. Kalmahan mo lang. Okay? And also, yung iba maaring magkaroon kayo ng issue with someone related sa pera. Maaring communication issues, hindi na i-communicate ng maayos, hindi nagkaintindihan, especially if this is related to loan, pinahiram, pinautang, ganon. Maari ring magkaroon ng miscommunication sa isang coworker, or hindi lang coworker, boss ito no? So, someone who is a person in authority sa trabaho. Lalo na kung tipong ang dami mong gustong gawin or ang dami ring pinapagawa sa'yo yung boss mo. So, learn how to say no. Set your boundaries din. Hindi rin naman pwedeng tanggap ka na lang ng tanggap ng trabaho, ng projects, pero hindi mo naman na pala kayang gawin, 'di ba? Hindi mo na kayang i-manage. So, kunin mo lang kung ano yung kaya mong i-deliver para hindi ka nahihirapan. Okay. So, let's see what else, Capricorn. You have the 6 of Pentacles. So, this is bringing balance into your life, especially sa yung finances. Give and take. So, I think, kung nung mga nakaraan medyo alanganin yung cash flow mo, during this time, magbabalance na yan, no? Maayos mo na. Maari kasing meron kang i-let go na na unnecessary spending mo. At makakatulong yun, malaking tulong yun para mabalanse mo yung cash flow mo. You also have the Queen of Wands. So, you will focus on your creative talents and skills na kung saan andun talaga yung interest mo. Kasi pwedeng maging, pwede kasing you are multi-talented, pero hindi lahat yan pwede mong pagsabay-sabayin at a certain period of time. So, hahanap ka lang ng kung saan mas nag-enjoy ka, mas meron kang fulfillment, mas may energy ka na gawin yon. You also have the Queen and King of Wands. Oh, so some of you will be doing your projects or activities with your loved ones or with your partner. So someone is also willing to help you. Merong tutulong sa'yo para i-explore pa yung mga possibilities na gusto mong gawin. So, kung merong mga bagay na hindi mo kayang pagsabay-sabayan na gawin, pwede ka namang humingi ng tulong sa isang mahal sa buhay na, mag-e-extend ng help, ng assistance sa'yo. May surprise! Release your expectations and be open to surprise. Yes. So, meron daw surprise sa'yo na parating. Mas maganda na wag muna tayong mag-expect ng kung ano-ano para pag dumating yung balita na yun, masusurprise ka na, wow,
it exceeded your expectations. So, you also have body. Your body deserves your love. So, this time, magpo-focus ka rin sa self-care, self-love, pag-aayos ng sarili mo. Maaring ititreat mo yung sarili mo sa isang spa. Ayan. Or any activity na magiging relaxed ka. So, that is your reading, Capricorn. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Capricorn. See you again.